Sabi, isang hakbang na lang daw, aatake na ang China sa Taiwan. Susugurin na daw ni China si Taiwan dahil nga sa kung titingnan umano ng mga eksperto, mga kaistorya, handang-handa na ang China at ipinapakita na ni China yung kanyang lakas, yung pwersa militar ni China, lalo na yung naval fleet nila. Yun ang sabi sa balita. Well, tingnan natin ngayon, mga kaistorya, kung ganun nga kaya ang posibilidad. China may be one step closer to attacking Taiwan. So, ipi-play ko tong balita na ito dito sa cellphone ko ha, mga kaistorya, sa cellphone ko lang. China may be one step closer to attacking Taiwan, staging massive military exercises miles off the Taiwanese coast. Senior defense officials in Taipei say 12 Chinese warships surrounded the island, simulating a sea and air blockade for the second time in 8 months. Taiwan's military says 3 days of war games reveal rapid progress by the Chinese Navy, what appear to be the first ever simulations of aircraft carrier strikes with a highly advanced J-15 fighter fleet China calls the Flying Shark. On the Taiwan Strait, China's Shandong aircraft carrier launched 80 fighter jet missions and 40 helicopter flights. The drills came with an ominous warning. China's military is ready to fight. The Taiwanese military issuing a strong condemnation, saying it does not seek to escalate but is determined to safeguard its sovereignty. Ang sabi po kasi ng mga eksperto, mag-aalinlangan itong si China na sakupin ang Taiwan, kubkubin ang Taiwan dahil po mga kaistorya doon sa napakalaki pong tinatawag na collateral damage. Ano ba yung collateral damage na yon? Marami po mga kaistorya, kahit pa sabihin natin na superpower ang China, alam naman ni China, kukontra si Amerika, hahadlangan siya ni Amerika at ng lahat ng mga allies ni Amerika. Napakarami ng allies ni Amerika kung idadagdag mo pang NATO eh. Alam ni China na lahat ng yan, mga high-tech, ang kagamitang pandigma at karamihan sa mga yan ay meron din namang nuclear weapon facility. Meron po mga kaistorya plus yung Navy fleet pa ni Amerika at ng kanyang mga kaalyadong bansa. Talaga hong malakas po ang kakayahan na labanan ang China ni Amerika at ng kanyang mga allies. Yun ang isa sa dahilan ng kinakatakot ni China para tuluyan niyang sakupin, kubkubin ang Taiwan. Kumbaga, ang ginagawa dito ni China, mga kaistorya, sa nakikita ko, naninindak. Just in case na madala sa sindak, di panalo siya. Batid nilang lahat ni China at ni Amerika yung tinatawag na cost of war. Hindi lang dahil literal na cost dahil alam niyo naman talagang gagastos ka ng trilyones na dolyares sa giyera. Hindi lang yun yung sinasabing cost of war. Kundi, alam niyo naman sa digmaan, alam din ito ni China, yung tinatawag na collateral damage, maraming mamamatay na mga sundalo at mga sibilyan, mga infrastructures, maraming masisira, mga mihuras. Plus, ito na yung pinakamalaking epekto ng giyera. Ano yun? Yung sa komersyo, sa trade, natural papataw ng sanksyon si Amerika. Pag nagpataw ng sanksyon si Amerika against China, siyempre, sasama dyan ang mga allies ni Amerika. Mapipilay talaga si China. Alam nyo, kung bakit natin nasabi mga kaistorya sa mga nakaraan nating live stream na malaki ang posibilidad na sakupin din tayo ni China matapos nilang sakupin ang Taiwan. Pati na po ang Japan, mga kaistorya. Malaki ang posibilidad. Bakit? Papakita ko muna sa inyo ito. Share screen ko muna. Ano bang nandyan? Ang Pilipinas po ay kasama po dun sa tinatawag na first chain of islands. Ano ba yung first chain of islands na yan, mga kaistorya? Ito po kasing Japan. Nakikita nyo naman dito, Japan. Magkakalinya yan, Taiwan, Pilipinas, Brunei. Nakapagitan sa West Philippine Sea at sa Pasipiko.
Yan po mga kaistorya ang pumipigil sa China para makalusot po yung kanilang mga barkong pandigma at mga submarines papunta sa Pasipiko. Kumbaga, nakikinabang sa first island chain na yan, si Amerika. Parang first line of defense nila tayo, mga kaistorya. Japan, Taiwan, Pilipinas. Bakit? Anong gagawin just in case ni China na magkaroon siya ng access dyan para makalusot sila papuntang Pasipiko? Maiispayan na po nila, matitiktikan na nila si Amerika. Ganon po yun, mga kaistorya. Kumbaga, ang first island chain na yan, si Japan, si Taiwan, si Pilipinas, si Brunei, ang humahadlang kay China. Para matiktikan po nila ang mga aktibidades ni Amerika dyan sa Pasipiko. Ngayon, kung sakaling magtagumpay si China na makubkob niya itong si Taiwan, sa palagay nyo, di niya tayo isusunod? Sa palagay nyo, di niya isusunod si Japan? Sabi yan ng mga eksperto, mga kaistorya, ni-research ko yan. Ni-research ko yan, mga kaistorya. Hadlang po ang first island chain na yan. At isa rin din po yung strategic location para pagtayuan ng pwersang militar ni China para madominate niya at maungusan si Amerika. Alam niyo naman may layunin si China naungusan si Amerika Kaya wag kayong maniwala doon sa sabi-sabi, mga eksperto pa yung mga tatas ng pinag-aralan at ang lalawak ng karanasan ng mga yan. Hindi raw tayo dyan madadamay. Tingnan niyo ang lokasyon. Tingnan niyo ang lokasyon ng Pilipinas at ng Japan. Kaya nandyan si Amerika. Nakikinabang din naman tayo sa Amerika. Kaya wag niyong sabihin, personal na interest lang yan ni Amerika. Sabi nga ng mga Amerikano, you scratch my back, I will scratch yours. So pare-pareho lang nakikinabang. Nakikinabang tayo sa Amerika para po, hindi man siguro natin tuluyang matabla si China. Para man lang mga kaistorya, wag niyang tuluyang sakupin ang mga teritoryo natin. Take note, marami na silang sinakop kaya wag niyong sabihin hindi tayo sasakupin ni China. Naintindihan na ninyo mga kaistorya. Ito lang yung pambalibag natin dun sa nagsasabing hindi sasakupin ni China ang Pilipinas once na sinakop niya si Taiwan. Remember the words, first island chain or first chain of islands. Japan, Taiwan, Pilipinas, Brunei. Kasi dati, ang Amerika kasi, walang sinasabi na sasakluluhan tayo dyan sa West Philippine Sea kasi hindi nire-recognize nila na parte ng ally ng Amerika at ng Pilipinas ang West Philippine Sea based on the Mutual Defense Treaty that was signed on 1951. Kung hindi ako nagkakamali, hindi doon nakalagay ang teksto ng West Philippine Sea. Wala doon. Ngayon, doon po sa 2+2 ministerial dialogue ng Pilipinas at ng Amerika, yung atin pong Secretary of Defense at Secretary of Defense din ng Amerika, nakalagay na dun Pinagtibay na nila. Nakasama na po mga kaistorya sa ide-depensa ng Amerika ang teritoryo natin sa West Philippine Sea. Malinaw na malinaw, napakaganda nun, mga kaistorya. Nangyari lang yan during the administration of President Bongbong Marcos Jr. Nangyari lang yan sa administrasyon po ni PBBM. Pero sa mga kanyang mga predecessors, wala. Hindi ni-recognize ni Amerika ang West Philippine Sea. Na kung sakali pa lang sa mga panahon mula ni Cory Aquino bago kay PBBM at inatake ng China ang mga pwersa natin niya sa West Philippines, hindi sasakluluhan ng Amerika. Mabuti na lang si PBBM pag-upo niya. Luma na ang Mutual Defense Treaty. Napaglipasan na ng panahon. Laos na. Dapat, nyo ulit yan. Pag-aralan nyo ulit. Pinag-aralan ngayon ng Amerika. Nandito sila ngayon. Sinusuyo ngayon ang Pilipinas. Parang apple of the eye nga ni Amerika ngayon ng Pilipinas. Di sige, ito ang gusto mo Pilipinas. Tutulungan ka namin. Gawing high-tech ang iyong sandatahang lakas. Tutulungan ka namin idepensa ang teritoryo mo. Kikilalanin na namin ang West Philippine Sea na kung sakaling magkaroon kayo dyan ng sagupaan ni China, tutulungan ka namin, ipagtatanggol namin ang teritoryo mo dyan sa West Philippines. Pagkaganda-ganda, tas ayaw pa nila. Gusto yata nila, tuluyan tayong masakop ng China. Anong pipiliin nyo? Sa demokrasya o sa komunismo po? Ang China, kaya nga yung ruling party po nila ay Communist Party. Baka di nyo, yan, yung mga anti-ed ka dyan. Kayo maniwala basta-basta sa kanila, magsaliksi kayo, mag-aral kayo, mga pa dyan,
yung mga nag-aalinlangan pa dyan, ginagawa ng Pangulo kung ano ang makakabuti sa mga Pilipino at sa bansang ito. Noong ang walang presidenteng nagtatanggol sa teritoryo natin sa West Philippines Sea, nanggagalaiti kayo. Ngayong pinagtatanggol na ng Pangulo, nanggagalaiti pa rin kayo. Mga sirayata ang ulo ng mga to eh. Wala kayong katinuan. Ha? Ano, dalawa ang utak nyo? Dalawa rin ang desisyon nyo? Ha? Sala sa lamig, sala sa init. Nasiraan na ba kayo ng ulo? Nung ang mga naging presidente, walang kumbaga sabi nyo, sige sabihin natin, yung word. Dahil maging professional lang tayo, anatomy naman to eh, walang bayag. Noong ang mga presidente walang bayag, ipagtanggol ang ating pong mga teritoryo dyan sa West Philippines, galit na galit sila, binabatikos nila. Ngayon ang presidente naman natin, ang tapang at nanindigan ipagtanggol ang teritoryo natin sa West Philippines, galit pa rin sila. Mga sira nga ang ulo. Mga sira ang ulo. Mga, wag kayo sa Pilipinas. Doon kayo sa loob. Saan? Saan? Saan ba yung tinatawag na loob? Sa may Show Boulevard yun Punta kayo ron, pasok kayo ron. Hindi malaman kung anong pinaglalaban nyo eh. Sinong kontra mga kaistorya? Alam nyo na yung mga yan, kung sino-sino yung mga yan. Partnership kuno. Ang ipinag-aano ni China, ang laki nating partner sa komersyo, sa trade, sa infrastructures. Pero yun pala yung paraan ni China para ma-infiltrate po ang domestic affairs ng isang bansa. Tinalakay na natin yan, 2 contents ko na. Kaya ako nawalan ako ng gana sa pinagagawa ng China. Kasi dati ang stance ko, neutral lang kumbaga, hinay-hinay. Kasi kako superpower ang China, walang laban ang Pilipinas. Ang sabi ni Amerika, hindi niya nire-recognize ang West Philippines. Hindi pa paano tayo? Ngayon nire-recognize na ni Amerika. Tinutulungan na tayo na mapalakas ang sandatahang lakas natin. So ano pa? Ano pang dahilan? Bakit pa kayo kumukontra? Noon, hindi pinaglalaban ang West Philippines Sea, nakubkob ng nakubkob. Ang totoo, noon sa palang sanang una pa lang kumilos na dapat ang gobyerno. Hindi, hinayaan pang dumami ang teritoryo natin na nasakop ng China. Galit na galit kayo. Ngayon, nanindigan ang presidente, galit pa rin. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.